Ang ating Bible character of the day ay hindi pinangalanan sa Biblia ha. Tatawagin natin siyang ang babaeng nahuling nagtaksil. Sa ibang pelikula, mga kapatid, tinawag siyang Maria Magdalena o si Mary Magdalene. Pero linawin natin na sa Biblia, ito natutunan namin kay Pastor Dave, hindi pala siya binigyan ng pangalan. Kaya tatawagin natin siyang ang babaeng nahuling nagtaksil. Ang haba ng pangalan niya, Pastor Dave. Ito, nagsimula ang kanyang kwento isang araw nang pumunta si Jesus sa templo para magturo ng mga aral ng Diyos. Habang nagtuturo si Jesus, biglang dumating ang mga tagapagturo ng kautusan ni Moises. Ayan, kasama ng mga Pariseyo. May kasama rin silang isang babae. Ayon kasi sa kanila, nahuli nila ang kasama nilang babae na nagtaksil sa asawa. Mabigat ang kasalanan na ito ng mga panahon na yon. At ayon sa batas ni Moises ay may katumbas itong parusa. Dapat daw batuhin ang babaeng ito. Kaya tanong nila kay Jesus, anong gagawin sa babaeng ito? Pero imbes na parusa, iba ang sinabi ni Jesus. Anya, ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. Ba, tumahimik ang paligid? Ni isa, walang bumato sa nasabing babae. Habang nakayuko si Jesus at may sinusulat sa lupa, unti-unting nag-alisan ang mga Pariseyo at tagapagturo ng kautusan. Hanggang si Jesus na lang ang natira na kasama ang babae. Sabi ni Jesus sa babae, hindi kita hinahatulan. Humayo ka at wag nang magkasala. Ganda ng kwento, Pastor Dave. Pero in fairness, Pastor Dave, during that time, naglayuan at walang bumato. At least, aminado sila na makasalanan din sila. No, during that time. May acknowledgement din naman. I mean, in a way, may acknowledge. Magandang, angulo doon sa story yun. Pero ito nga, pinag-uusapan namin ng aming team, talaga ba walang pangalan? Linawin nga lang po natin, Pastor Dave. Sinasabi kasi ng iba na ang babaeng ito ay si Mary Magdalene nga o si Maria Magdalena. Ano ba ang pinagkaiba nila? Actually, isa itong maling pagkakilala sa babaeng ito. Wala tayong makikita na kahit anong katibayan sa banal na kasulatan at kahit sa kasaysayan na nag-uugnay sa babaeng ito kay Maria Magdalena. Ito ay isang speculation lamang na pinaniwalaan ng ilan. Ang salaysay tungkol kay Maria Magdalena sa mga ebanghelyo ay tumutukoy lamang sa pagpapalayas ni Jesus sa 7 masamang espiritu mula sa kanyang pagkatao at na siya ay isang mangangalakal, probably business owner, businesswoman sa lungsod ng Magdala, kung saan siya nagmula, nakilala din na sentro ng fish export industry sa buong mundo tulad ng Roma. At siya ay pinakita rin nagsusuporta sa material at pinansyal na pangailangan ni Jesus at ng kanyang mga apostol kasama ng ilang babaeng mangangalakal din. Ito ay mababasa natin sa Lucas Kapitulo 8, talatang 1 hanggang 3. Sabi dito, pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon sa paligid. Nangangaral siya at nagtuturo ng magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. Si Maria na tinawag na Magdalena, mula sa kanya ay 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus. Si Juana na asawa ni Cusa, nakatiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Tinustusan ng mga babaeng ito, mula sa sariling nilang ari-arian, ang mga pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya nga tinawag si Maria Magdalena na Magdalena dahil siya ay si Maria na nagmula sa lungsod ng Magdala, sa Galilea, sa norte. Malayo iyon sa Jerusalem. Sa norte iyon, no? Hindi sa taga-Jerusalem o mga karatig bayan nito kung saan nangyari ang salaysay nito na ating nabasa.
para siya ay ma-identify sa babaeng ito dahil makalayo na kanyang tirahan nasa norte, nasa Galilea. At hindi lamang yon, mayamang lungsod ang Magdala at dahil dito, dahil ito ay sentro nga ng fish industry. Kaya maraming naniniwala na si Maria Magdalena ay marahil mayaman o may pinansyal na kakayahan. Kaya kaya niyang suportahan ang Panginoong Hesus sa mga kanyang apostol. At ang pagpapalaya sa kanya ni Hesus mula sa 7 demonyo ay nagpapahiwatig na nagkaroon malamang siya ng isang seryosong sakit o karamdaman sa katawan o maring kaunti sa pag-iisip na di gumagaling, na dulot ng mga masasamang espiritu sa kanyang pagkatao bago siya pinalaya at pinagaling ni Hesus. At dahil siya ay kinilala hindi sa pangalan ng magulang, kasi usually yung mga pangalan na common sa Israel, itong Maria, maraming Simon. Kasi Simon, sabi ni Jesus, Simon anak ni Juan. Yung mga si Santiago at saka si Juan, anak naman ni Zebedee. So kinikilala yun sila sa ibang kapangalan nila sa magitan ng pangalan ng magulang, usually ng tatay, o pangalan ng asawa kung babae siya. Pero dahil hindi kinilala si Maria sa pangalan ng magulang o asawa, kundi sa pangalan ng kanyang lungsod kung saan siya nagmula, ay may malaking probabilidad na wala siyang asawa at maaring patay na rin ang kanyang mga magulang. So mahirap po natin maging sabihin na ito yung babaeng ito na tinutukoy po ni Juan sa kanyang ebanghelyo. Yung malinaw yung kautusan ni Moses, mabigat na kasalanan ang ginawa ng babaeng ito, Pastor Dave. Pero bakit binali ito ni Jesus? Kasi makamalito yung mga tao. Sinasabi sundin natin, pero gumawa ng kasalanan pero na sinasabi mong bawal ito, tapos ngayon iba yung naging desisyon mo. Go ahead, Pastor Dave. Well, si Jesus kasi tulad ni Moises na nagbigay sa kanila ng kautusan ng Diyos sa lumang tipan ay isang mambabatas din. Kaya marami siyang mga bagong utos mula sa Diyos na itinuro sa mga tao na wala sa kautusan ni Moises. Kaya dito siya malimit kinakalaban ng mga Pariseo at tagapagturo ng kautusan at kini-question kung saan nanggaling ang kanyang otoridad na gumawa ng mga bagong kautusan. Binigyan niya din na mas malalim na pakahulugan ang ilang batas na binigay ni Moises sa kanyang tinatawag na Sermon on the Mount. At sa tagpong ito, nakausap ang mga Pariseo, hindi naman niya sinabi na huwag batuhin ang babae na tulad na pinag-utos ni Moises, no? So hindi niya sinabing huwag niyong sundin yung batas. Ang nilinaw lamang niya ang kwalifikasyon ng sino mang gustong bumato sa kanya. At siya yung taong walang sala. Okay? Gusto niyang ipahiwatig sa mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na ang may karapatan na humatol sa isang makasalanan ay yung walang kasalanan lamang. Tulad ng Diyos at tulad rin niya, ni Jesus. Okay? At dahil siya ay hindi lamang mambabatas, kundi isa ring hukom na dala ang otoridad ng kanyang Ama sa langit, sa lupa, malaya siyang makakapagpasya kung ano ang dapat maging hatol para sa babaeng ito. At ang kanyang kapasyahan ay bigyan ang babae ng amnestiya dahil bilang maniligtas ng lahat ng tao, alam ni Jesus na siya ang magdadala ng kaparusahan ng babaeng ito sa kanyang darating na kamatayan sa krus para sa kasalanan ng sangkatauhan. Ang tagpong ito ay binigyan ni Apostol Juan na malinaw na pagpapaliwanag sa kanyang ebanghelyo. Papabasa natin para maging malinaw po ano po yung motibo ni Jesus sa John chapter 1 verse 17. At yan po ay makikita natin sa ating screen. Sabi rito, ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, galing sa Diyos. Ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang ibig sabihin ng kagandahang loob sa English ay grace. Sa Tagalog, kagandahang loob, lalo na sa bagong tipan ng Biblia, ay pagpapakita ng kagandahang loob sa isang nakasakit ng iyong loob. Yan po yung essence ng meaning ng grace o kagandahang loob sa bagong tipan. Kagandahang loob na pinapakita mo sa isang nakasakit ng loob mo. Kaya nangangahulugan din ito, kagandahang loob na pinapakita sa isang hindi karapat-dapat ito. Yan ang pinakita ni Jesus sa babaeng paksa natin. Nung sinabi niya sa kanya, nung umalis na yung mga Pariseo, hindi kita hinahatulan. Yan ay pagpapakita ng kagandang loob na dala ni Jesus. Ang ibig sabihin naman ng truth o katotohanan, doon sa nabasa natin sa 1:17, sa Tagalog,
ang katotohanan na dala ni Jesus ay tumutukoy sa kabuuan ng lahat ng kanyang mga katuruan na naghayag ng karakter at kalooban ng Diyos para sa tao. Ang pamumuhay sa katotohanan ay pamumuhay sa pagsunod sa kalooban ng mga utos at mga utos ng Diyos na inihayag sa mga katuruan ni Jesus. Kaya nga sinabi niya sa babae, pagkatapos na sabing hindi kita hinahatulan, umuwi ka na at mula ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Sabihin, mamuhay ka ng pagsunod sa Diyos. Kaya tinanggap ng babaeng ito ang kagandahang loob at katotohanan na dala ni Jesus para sa lahat na makasalanan tulad natin. Amen. Yung desisyon ni Jesus, Pastor Dave, ano yung naging impact nito sa mga tao? Binali niya kasi nga yung kautusan. Actually, hindi niya binali. Yun yung explanation mo kanina eh. Hindi. But because siya lang ang pwedeng humatol. Kumbaga, si Jesus noon, pwede niyang batuhin si Maria, 'di ba? Kasi siya ang walang kasalanan eh. Kasi ang sinasabi naman ni Jesus, hindi para ako ngayon ako naliwanagan. Oo nga, yung realization. Kaya maganda talagang dinidetalye or dinidiscuss yung Biblia. Kagaya nun, hindi yung parang tanong namin na ibinali niya hindi niya binali. Actually, tinanong niya, sige, kung merong may kasalanan sa inyo, sige, batuhin nyo, wala kang problema. Totoo naman, kasi nagkasala siya at yan ang kaparusahan. Diba? Kung gusto nyong batuhin, talaga nga naman na lahat tayo makasalanan at si Jesus lang yon. Then, dahil siya walang kasalanan, mga kapatid, siya ang magdedesisyon ng gusto niyang kaparusahan sa babae. Pero imbis na parusahan niya, pinatawad niya. So dito pumapasok yung pagpapakita niya, Pastor Dave, ng pagiging mapagpatawad. Yes, amen. Well, muli, tulad ng sinabi natin, hindi niya binali ang kautusan ni Moises, di ba? Nilinaw niya lang kung sino ang may karapatang humatol at bumato sa babae. At pinakita niya na Diyos lamang at siya bilang anak ng Diyos na walang sala ang siyang may karapatang magbigay ng hatol. At pinili ni Jesus na magpakita ng kagandang loob sa babae dahil siya ay naparito hindi para maghatol ng parusa sa mga makasalanan, naparito siya para iligtas tayong lahat. Makibasa natin yan sa Juan 3, 16-17. Actually, ito yung pinaka-essence ng Lenten season na ating pinagdiwang noong nakaraang linggo. Ito pa yung sinasabi rito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan. Hindi yan ang misyon ni Jesus. Kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya at sa kanyang kamatayan sa krus. Mababasa rin natin sa mga sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, chapter 5, verse 8, Sabi ito, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kasi ganyan yung pag-ibig ng Diyos na kahit tayo makasalanan, pinakitaan tayo ng kagandahang loob ng Diyos. Kahit sa krus, ang unang mga salita ni Jesus para sa mga taong nagpako at nanlimbak sa Kanya, makikita natin dito sa Lucas 23:34. Ito yung very famous ng words ni Jesus. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pero alam mo, hindi lang kagandahang loob ang dala ni Jesus. Tulad ni sabi ni Apostol Juan, dala niya rin ang katotohanan na siyang naghihikayat sa atin na talikdan na ang ating mga kasalanan, magbago ng buhay at magsimulang sumunod sa mga utos ng Diyos na itinuro ng ating Panginoong Hesus. Ang katotohanan na walang kagandahang loob ay nauuwi sa paghahatol sa kapwa. Tulad ng ginawa ng mga Paraseyon, di ba? Pero puro kagandahang loob naman, papakita niyo, wala namang katotohanan, ay mauwi ito sa abuso at higit na pagkakasala. Pero sa Panginoon, una muna ang pagpapakita ng kagandahang loob na siyang nagliligtas at nagbibigay pag-asa sa nagkakasala. At pagkatapos ay sumunod naman ang katotohanan at nagbabadya ng pagbabago ng buhay at paglayo sa kasalanan tulad ng sinabi niya doon sa babae. Hindi kita hinatulan, pero
tumigil ka na sa pagkakasala. Yeah. So, Pastor Dave, ibig sabihin nito, si Jesus, yung tagapamagitan natin sa Panginoon, sa Diyos. Yes, maganda yan, no? Binanggit mo. Tulad ng pamamagitan na pagligtas ni Jesus sa babaeng ito sa tiyak na kapahamakan at kamatayan, kalooban niya na iligtas niya rin ang sinumang manalig at tumanggap sa Kanya bilang kanilang tagapagligtas dahil siya ang naglaan ng buhay niya para pagbayaran ang hatol ng kamatayan ng Diyos laban sa ating mga kasalanan. Ang sinumang magsisisi sa kanilang mga kasalanan at manalig sa Kanya, yon ang Kanyang titiyakin ang kaligtasan. At para matiyak ang kaligtasan ng mga tumalikod na sa kasalanan at nanalig sa Kanya at matanggap ang upang matanggap ang pagpapatawad ng Diyos, siya ay laging namamagitan para sa atin tuwing tayo ay nagkakasala. Kaya makikita natin ito sa 1 John chapter 2 verse 1 to 2. Sabi rito ni Apostle 1, mga anak, sinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Yan po yung katotohanan. Ngunit kung magkasala ang sinuman, na tayo ay hindi pa perpekto, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesucristo. Siya yung ating defense lawyer sa langit. Dahil tayo nagtiwala sa Kanya, siya ang magiging tagapagtanggol natin habang buhay, lalo na pag tayo nagkakasala. Kaya sabi rito, meron tayong tagapagtanggol sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Kaya papakinggan siya ng Diyos kasi siya ang matuwid, tayo hindi. Si Kristo, verse 2, si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ng ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Kaya may karapatan si Jesus na ipagtanggol tayo sa korte ng langit pag tayo nakakasala, sapagkat binayaran niya na ang kaparusahan ng kasalanan ng ginawa natin. Kaya sasabihin niya sa Ama, Ama, patawarin mo siya dahil binayaran ko ng kasalanan na yan. Of course, ang Diyos na makatarungan, dahil binayaran na yon, hindi na siya pwede maghatol sa atin. Kasi sabi niya, sige anak, pinapatawad ko na siya. Case closed. Okay? So, yan po yung tagapagtanggol natin, defense lawyer natin. Sa Hebrews, sa mga sulat sa mga Hebrews 7:25, ito na yung babasa natin. Dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman para ano? Upang mamagitan para sa kanila. Kaya tayo mabuhay ng mahaba, no? At tayo nakakasala, sa bawat kasalanan natin, si Jesus ay committed na mamagitan para sa atin para masiguro niya ang pagpapatawad lagi ng Ama kasi bayad niya na yung kasalanan ginawa natin. Makikita rin natin sa mga sulat ni Pablo sa Taga-Roma, chapter 8, verse 33 to 34. Sino ang makapagpaharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hanghatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay? Ngunit higit sa lahat ay muling binuhay at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Kaya alam mo, Cheryl, kapag siya ay tinanggap natin bilang ating tagapagligtas at Panginoon, hindi niya tayo hinahatulan kapag tayo nagkakasala. Tulad ng ginawa niya para doon sa babae, hindi niya hinatulan. Kundi ipinagtatanggol niya tayo sa harapan ng Diyos Ama, batay sa kanyang pagbabayad ng kanyang buhay para sa lahat ng ating mga kasalanan sa magitan ng kanyang kamatayan sa krus. At sa ganitong paraan, nasisiguro natin na lagi tayong patatawarin ng Diyos kapag tayo lumapit sa Kanya na may pagsisisi sa puso na si Jesus ay laging namamagitan para sa atin. Pastor Dave, kung ikukonekta naman natin sa panahon ngayon, parang ang hirap diba? Parang ang hirap naman ibigay ng pagpapatawad. Pero just like being happy, pagpapatawad, it's a choice, mga kapatid. I know it's hard, baka it will take a long process, pero choice yan. Pero pag malapit ka sa Panginoon, ako napansin ko yon, Pastor Dave, habang lumalalim yung relasyon ko sa Panginoon, at nakikilala siya, kagaya lang nito, yung sakripisyo niya sa atin, saving us from our sins. Parang mas madali to forgive. Kasi mahihiya ka kay Lord ikaw nga makasalanan. Parang ako nga makasalanan, sino ba ako para hindi magpatawad sa kapwa? And I know in His heart, God sees na struggle yung pagpapatawad, pero na-appreciate niya yung choice mo na magpatawad because of God.
Hindi naman na sinabi ni Lord na, madaling magpatawad. Naintindihan niya tayo, we're humans. Alam niya kung asaan tayong lugar, saang mundo, na nandito tayo sa makasalanang mundo. And He appreciates more pag nakikita niyang natuto tayo o pinipili nating magpatawad. Pero yun nga, hindi pa rin madali, Pastor Dave. Yung aming hirap. Paano? Ayan. Okay. Well, una-una, mas madali magpatawad tulad ng iyong sinabi, kinalala natin na tayo rin ay nakakasala at tayo rin ay tumatanggap ng pagpapatawad ng Diyos, ano? At hindi lamang yan, kung minsan yung dahil hindi natin nakikita yung ating mga pagkukulang, pagkakasala sa ating kapwa, masyadong nag-iinit yung mata natin doon sa mga taong nagkakasala sa atin. Kaya tulad ng sitwasyon natin sa bansa, di ba? Paano itong korupsyon? Yes! Paano natin di ba? Mapapatawad na ba tayo sa mga taong gumawa ng kasalanan sa bayan, di ba? Ito naman ating sasagot dyan. Sabi nga ng ating Panginoon, di ba, sa mga Pariseo, ang sinumang walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. Ano man ang korupsyon na nakikita natin sa ating gobyerno ay hindi na bago o kakaiba sa mata ng Diyos sa ating ding mga kasalanan sa ating kapwa. Ang ating pagsisinungaling, pandaraya, paglilinglang sa ating kapwa, ang ating paminsan-minsang pagiging maramot sa mga taong nangangailangan o ating pagiging materialistiko o ating makasariling pagnanasa sa kayamanan o ating kakulangan ng malasakit sa kapwa nating kapang mahirap o kapuspalad, ang ating di pagtupad na ating mga pangako o di pagbayad ng mga kautangan kahit tayo ay may kakayahan na, ay hindi na iba sa mga kasamaang nakikita natin sa ating gobyerno. Mas marami lang siguro ang naapektuhan ng kanilang mga kasalanan. Kaya masyadong mabigat, okay? Pero hindi rin tayo inosente at hindi rin tayo mga santo para ikondena natin ang mga pagkatao nila higit pa sa kanilang mga ginawa. Kasi pwede natin ikondena yung ginawa nila. Dapat lang, kindona. Pero yung pagkatao nila, that's another story. Mas maganda na dalangin natin na kahabagan sila ng Diyos at baguhin nawa ang kanilang mga puso at dalhin sila sa pagsisisi sa kanilang mga likong mga gawain. Diyos lang ang makapagbago ng kanilang kalooban. Meron naman tayo mga karapatan sa ating demokrasya na iparating ang ating mga daing at protesta laban sa mga katiwalian ng mga hinalal na mga namumuno o mambabatas na sangayon sa ating konstitusyon. Pero magtanim ng puot sa ating puso laban sa kanila ay hindi na nakakalugod sa Diyos na siya nagpapakita ng kagandang loob sa mga makasalanan na tulad din natin. Kaya sabi nga ni Jesus sa Marco 11 verse 25, mahalaga ito. Sabi niya, kung kayo'y nakatayo na mananalangin, na kung gusto niyong pakinggan ng Ama ang panalangin ninyo, magpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kaninuman, upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan ng inyong Ama na nasa langit at dinggin ng inyong dalangin. Yun ang point ni Jesus. Hindi sinabi ni Jesus na magpatawad lamang tayo kapag nagsisi na o humingi ng tawad ang taong nakasala sa atin. Hindi yun. Ang sabi niya, kung mayroon kayong anumang laban sa kaninuman o meron kang hinanakit kaninuman, ay patawarin natin at ibigay natin sa Diyos ang paggawad ng hustisya sa kanyang sariling panahon at paraan. Ayon kay Jesus, kapag ito'y ginawa natin, tayo ay papatawarin ng Diyos sa ating mga kasalanan at didinggin niya ang ating dalangin. At dito, makikita natin, itinuturo ni Jesus na ang pagpapatawad natin ay hindi para sa kapakanan ng nagkasala sa atin. Dahil siya ay pananagutin pa rin ng makatarungang Diyos sa kasamaang ginawa niya laban sa atin. Tayo inutusan ng Diyos na magpatawad para sa ating kapakanan. Para tayo rin ay patawarin ng Diyos at dinggin ang ating mga dalangin at pagpalain niya tayo. Kasi pareho lang naman tayo nakakasala tulad ng mga taong yan, di ba? So, ito po yung mahalagang maintindihan natin na bago tayo magturo doon sa mga korap na tao, tanungin natin, at ako ba hindi ko ba ginagawa yung mga bagay na yon sa aking buhay? Maaaring sa ibang paraan, okay? Pero mas maganda, panalangin natin na baguhin ng Lord ang puso nila. Okay, yun ang Diyos lang talaga makakabago sa puso nila. So, kailan dapat ibigay yung pagpapatawad ng may hustisya pa ring umiiral? Ang pagpapatawad, ayon sa salita ng Diyos, ay hindi nangangahulugang ang pagsuko o pagtalikod sa hustisya, kundi ang pagsuko at pagtitiwala sa Diyos na makatarungan sa lahat na siya ang gagawad ng hustisya para sa atin sa kanyang takdang paraan at panahon. Tuloy na sabi ni Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga-Roma,
chapter 12 verse 19. Sabi niya, mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubaya ninyo ang iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Ito ay tumutukoy sa mga pangkaraniwan at personal na mga kasamaan ng loob na dulot ng ating kapwa sa atin. Pero pagdating sa mga kriminal na gawain, tulad na ng nagiging kaso sa ating gobyerno, na bumali sa mga batas ng bayan, may karapatan tayong humingi ng hustisya sa magitan ng mga korte, at lalo na para hindi na rin madamay ang ibang tao maliban sa atin sa krimen na ating kinakasuhan. Maaari nating ipaglaban ng hustisya alang-alang sa kapakanan ng karamihan o ng taong bayan, pero hindi tayo dapat pagharian ng puot dahil maaari itong magbunsod sa atin sa maling mga gawain. At kahit sa ating pagsisikap para sa katarungan, hindi lagi nakakamit ang totoong hustisya dahil hindi rin perpekto ang ating sistema ng hustisya. Sa kalaunan, Diyos din ang gumagawad ng hustisya sa sarili niyang panahon at paraan kung hindi tayo lubos na natulungan ng ating justice system. Lalo na kung tayo ay tumawag sa Kanya na may malinis na puso. Tulad ng sinabi ni Jesus sa Lucas 18, 7 hanggang 8, sabi niya, ngayong ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa Kanyang mga hirang na dumaraing sa Kanya araw at gabi. Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. Kasi lahat ng tao kulang ng tiwala sa Diyos. Sila nang gumagawa ng paraan para lutasin ang problema. Malimit sa paraan na mali, no? Pero ang gusto ng Diyos, magtiwala tayo dahil siya ang gagawa ng hustisya. Ako naniniwala sa mga exposure na nangyayari ngayon. Maaring malapit na talaga igawad ng Diyos ang hustisya sa ating lahat. Pero alam mo, kahit sa mga kriminal ng mga pagkakasala laban sa atin, at depende na rin sa kaso ng krimen, at sa ating pagtitiwala sa Diyos, may opsyon pa rin tayo magpatawad ng lubos, hindi na mag-file ng kaso at ipaubayan na lang sa Diyos ang hustisya. Ito kung minsan mas mainam na hakbang para sa sariling kapayapaan, at dito mas malaki ang gantimpala ng Diyos dahil sa mas mahirap magpatawad ng ganito ayon sa katuruan ng ating Panginoon. So, may opsyon yon. Pero, of course, pwede mo ituloy ang paghanap ng hustisya. Mga kapatid, sa kwento ng babaeng nahuling nagkasala, ipinapakita sa atin na ang Diyos ay hindi agad humahatol. Siya ay maawain at nagbibigay po ng pangalawang pagkakataon. Madalas, mabilis tayong humusga sa kapwa, nakikita natin ang pagkakamali ng iba, pero nakakalimutan natin na tayo rin ay nagkakasala. Ang paalala po ni Jesus ay simple pero malalim. Bago tayo magturo o magparusa, silipin muna natin ang sarili nating puso. Hindi kinonsinti ni Jesus ang kasalanan, pero pinili niya ang awa kaysa paghatol. At ganun din ang paanyaya niya sa atin. Magpatawad kaysa manghusga, magmalasakit kaysa manira, at magbago dahil may pagkakataon pa. Sa bawat isa po sa atin na may pinagdadaanan, may pagkakamali o may dalang bigat, tandaan po natin, hindi ka tinatapos ng Diyos sa pagkakamali mo, binibigyan ka niya ng panibagong simula.